Hi Aries! Bagong taon, unang buwan ng taon 2025, January 2025. Ito na po, ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang mensaheng gabay para sa inyo, para sa mga Aries. January 2025, Happy New Year! Ito na, anong kailangan nyong marinig? Message? Aries, unang buwan ng taon, January 2025, mensaheng gabay para sa mga taong ito. Kunin lang natin yung pinaka-exact advice, cut natin into 3. Aries, guidance po. Will be straightforward, kunin lang natin. Uy, sandali. Uy, sige, uy, napapa-uy. Aries, parang unang buwan ng taon, tinatawag kayo ng pahinga. Mula dito sa ilang patuloy niyong hinarap, ito holiday season, nagdaan. Siyempre, andyan yung pagiging leader nyo, pagiging boss nyo, parang kayo yung higit na hinanap, nag-asikaso, kinailangan, and this time, pinapaalalahanan kayo ng baraha, the sun, the fool, both are in reverse, na magpahinga. Recharge your energy. Ayusin lang po natin ang camera. Okay, ayan. Mag-recharge. Ito naman ay naipapahinga. Could be physically, mentally, emotionally. I will be honest, maaring may pagka-low-key, okay, ng inyong mga enerhiya. Oo. Since itong si Mars, astrologically, parang huhugutin natin dito si Mars, si planetang Mars, because Mars is your planet ruler, Aries, and Mars right now is currently in retrograde phase, at kapag ito ay naka-retrograde, hindi siya ganun ka taas yung level ng energy, may pagka-low-key. Okay? So dito, take it easy. Ayan o. Sumasang-ayon ng pa-fireworks ni Mayor, i-prioritize niyo muna ang inyong mga sarili. Kung ito mag-apply man, Aries, ito, unang taon, more on self-care, bagong taon, pa-fireworks ni Mayor, self-care, self-love, at kung meron kayong ilang New Year's resolutions, ito na. Maybe this is a sign na merong paghilom akong nakikita. Pero ito po ay unti-unti. The Three of Swords is here. Hindi siya maaaring magiging madali. Wala namang madali. Lalo pa kung you will be starting from scratch, from day one, from zero. Ayan. Pero walang imposible sa'yo. Huwag ka lang maiinip. The Fool. Huwag kang magmamadali. Take everything one day, one step at a time. Okay? At isurround mo ang iyong sarili. Paligiran mo ang iyong sarili ng magaganda, masasaya, para mas mapaangat yung consistency sa kung ano man gusto mong buuing pundasyon ngayong unang buwan. Dahil kung ano man ang iyong sisimulan ngayon pa lang, walang imposible sa'yo na yan ay, alam mo yun, maisakatuparan. Maging ano pa man yan, especially nga po sa aking nabanggit, hindi po isang health advisor ang Moonchild. Simpleng tarot card reader lamang po tayo. Pero meron tayong nakikitang kailangan pahilumin. Again, physically, mentally, emotionally, or even spiritually for some of you. Protection din yung aking nakikita para sa inyong mga sarili. Listen to your body, guys. Sa part na ito, tanging kailangan po ang higit na makapagsasabi. Let your intuition, kumbaga, guide you. Kasi kailangan minsan pakiramdaman kung ano ang nararamdaman talaga. Minsan binabaliwala ng ilan. Oh, bakit ako merong umangat na ganito? Hindi ko tinatamisan, Aries, at pa tayo. The Three of Swords, kasi this month, maaaring ang ilan ay makaramdam ng pag-init ng ulo or maging nainipan, sabi ko nga, or ito reversal po, pwede itong sa inyo mismo or sa ilang tao sa inyong paligid, or kahit sa simpleng tensyon na very normal sa anumang sektor ng buhay. Minsan, hindi lang talaga magkakasabay. So, take it easy. Don't be too hard sa inyong mga sarili. Gusto ko pang mag-add. Meron kasing isang umangat na message, January. Okay, wala pa. Grieving ang unang bumagsak. So, Three of Swords, guys, medyo, kita mo naman, may tatlong espadang nakatusok sa kanyang puso. So, hindi siya madali.
mentally, emotionally, especially. So, hindi to kailangan, sabi ko nga, it's okay to pause. If ever mag-apply ito, unang buwan pa lang, magpahilo, magpagaling. Divert your energy sa mas positibo. Wala nang bumabagsak. Kunin ko na lang to. Dreams. Hold your vision. Hold your dreams. Doon ka tumingin at hindi dito sa ilang negatibo, lalo pa kung mag-apply ito. Positive lang tayo. Ito yung umangat sa unang buwan ng taon 2025 para sa inyo, Aries. Hi, Taurus! January 2025, unang buwan ng taon. Happy New Year po. Ito na ang inyong reading. Kuha lang tayo ng pinakamensaheng gabay. Anong kailangan nyong marinig ngayon? Message? Taurus, guidance po para sa mga taong ito. Mensaheng gabay, January 2025, unang buwan ng taon para sa mga Taurus. Cut natin ito into 3. Taurus, anong kailangan nyong marinig? Okay. Sumasama pa. Kunin lang natin yung pinaka-advice, the Star, the Hierophant, and the Ace of Cups reverse. Ang ganda naman. Para bang manlalaban. Alin yan? Umangat dito ang inyong mga pangarap. Lalo pa, ito pwede yung enerhiya na kusang aangat sa inyo. Siyempre pa, unang buwan, dyan tayo higit na parang nangangarap eh. Umaangat yung ilang gusto nyong mapanindigan, yung inyong mga New Year's resolutions sa buong taon. Na hindi posible, ito na naman tayo, walang imposible, Taurus. Lalo pa, kung sasamahan nyo ito ng dasal. The Hierophant is here, the Star. Ito yung gusto nyong makamit na patala, na pangarap, lalo pa kung idinasal, itinaas mo ito sa Kanya. Samahan ng dasal, okay? At paniniwala, at walang imposible para sa inyo. Okay? Ayan ang umaangat, especially your hopes, your wishes, andito, na napakaganda. Patuloy lang kayong maging bukas, okay? Hindi nyo pa man ito ma-realize, pero may ilang support akong nakikita dito. Kung magiging bukas kayo sa ilang possibilities, especially new connections, new friendship, may ilang maaring maging tulay para mapaangat nyo palalo ang inyong sarili patungo sa inyong mga highest potential. Be open-minded. Networking ba yan, Moonchild? Hindi. Connecting. Communicate. Connecting to friends, sa iyong community. Kasi gumagalaw ka, may pag-level up akong nakikita. Patungo ito closer sa iyong mga dreams pa, sa iyong mga wishes, as I mentioned. Kapit lang sapat na tiwala sa iyong kakayanan, sapat na tiwala sa proseso na pwede mong pagdaanan at tiwala sa Kanya. Sa ating nag-iisang Creator, si Lord, maging ano pa man po ang inyong faith, ready nyo na ang inyong mga sarili patungo sa inyong mga future success. Claim natin yan, napakaganda naman. Maging bukas lang, okay? Kasi Ace of Cups reverse, meron tayong nakikita parang as a Taurus, minsan may tendency na bibigyan nyo ng limita ang inyong mga sarili. Parang dito kayo sa nakasanayan home, sa inyong mga comfort zone, sa inyong mga little shell. Pero home ang umangat. Maring may ilang ganap dyan or meron kayong maisak sa katuparan kasama ang pamilya or ilang pangarap sa pamilya, tahanan. Claim na natin yan ngayon pa lang. January 2025, add pa tayo. Anong kailangan pang marinig ng mga Taurus? Nainsahin gabay po, animals and protection. Mga pet lovers ba kayo? Meron ba kayong alagang hayop? Maging ano pa man yan, maaaring pinoprotektahan kayo or ang inyong tahanan din where you are being guided. Yun yung pinakasalita. You are being guided and protected. January 2025, ito yung umaangat na messages para sa inyo, Taurus. Hi, Gemini. Unang buwan ng taon, January 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. Will be straightforward. Hopefully, guidance para sa mga Gemini ngayong unang buwan ng taon. Message. Anong kailangan marinig ng mga Gemini? Mensaheng gabay po para sa mga taong ito. Guidance po. Gemini, January 2025.
Okay, cut natin to into 3. Kunin lang po natin yung pinaka-exact advice, message. The 9 of Swords, the 7 of Wands, 9 and 8 of Swords. Bakit may ilang worry? May ilang alalahanin? Or maaaring ngayon pa lang, by the time na mapakinggan mo ito, meron ka bang ilang para bang umaangat na concern? Saan yan? Pwede po itong may kaugnayan sa relasyon. The 7 could be about your personal relationship or partnership. If this is about your business, halimbawa, or someone na matatawag yung partner in life. Okay? Meron ako nakikitang ayan, diretsahan si Moonchild, unang buwan ng taon. Maring may ilang challenge. Pero meron naman dito ang nanlalaban. Ayaw isuko ang bataan. Charot. Hindi. Gustong ilaban na ang ganda. Gemini, if ever mag-apply ito, tulungan ng sarili na mapaangat sa'yo yung willingness. Okay? Na syempre pa, kung naipaglalaban mo, kung willing ka, yung kagustuhan sa puso mo na maipaglaban ng relasyon, ang negosyong ito, then go. Huwag mong sukuan. Huwag kang pangibabawan. Minsan wala tayong higit na kalaban kundi ang ating sarili. Think positive. Stay positive. At itong maaring sa unang buwang ito ng taon, awang challenge lang ito, you can move forward. Okay? Patungo ito sa ilang goal nyo together, sa relationship or sa business man yan, if single, I feel andito yung oras nyo, yung enerhiya nyo sa ilang tao or commitments, partnership as I've mentioned. At once, guys, hindi mababalewala. Lagi nyong alalahanin na kung ano man yung inilalaan yung efforts, yung sipag, kahit sa simpleng enerhiya, yan po ay hindi mababalewala. I see recognition and success. Lalo pa kung hindi kayo pangingibabawa ng negativity or ilang worry. Hindi niya deserve yon. Kung mahirap siya, ang daling sabihin, pero mahirap gawin eh. Okay? Unti-unti. Hindi nyo kailangang ma-pressure. Sa paraan nyo. Kung paano kayo makakapag-move forward. Pag-unawa, pagtanggap sa sitwasyon. Okay? At pagiging flexible. As a Gemini, very flexible naman kayo and adaptable sa kung anong pwedeng ihain sa inyo ng buhay. Patuloy kang tumingala, buksan mo ang iyong mga mata. Okay, at samahan ng dasal kung ano man yung kinakaharap or kakaharapin pa ngayong taon, 2025. Okay? Meron nakikitang pag-move forward, pag-level up. Kung hindi kayo magpapa-apekto sa ilang drama, issue, tension, conflict na pwedeng sa unang taon pa lang ay maramdaman ng ilan sa inyo. Just only take what resonate. Again, yung willingness lang po. Focus ka, concentrate, eyes on the prize. Yes, walang imposible. Ito ay ilang sagabal, ilang hindrance, at doon din yan patutungo. Kaya naman minsan mabagal yung progreso na gusto nyong makita. Okay? Huwag niyong sukuan ang inyong pangarap sa relasyon man or partnership area. Sige po. Ay tayo, may umangat na. Talent at clarity. Pangatin nyo ang inyong mga talento, creativity, yung inyong mga passion, maging ano pa man yan, i-showcase nyo na yan sa showtime. Hindi. Bilang Jupiter, astrologically guys, still currently in your sign, Gemini, especially in the first half of 2025, andyan pa rin ang kanyang gabay. Jupiter is the planet of luck, expansion, wealth. This is not the, guys, once every 12 years lang ito magta-transit sa isang sign. Take advantage po itong planetary transit ni Jupiter sa inyong sign. Hindi ito yung time para magtago kayo sa inyong mga comfort zone. Hindi ito yung pagkakataon para pagdadahan nyo yung inyong mga talento. Okay? Paangatin ang inyong mga boses, ang inyong mga kakayanan, at yan po ay hindi mababalewala. Mapapakinggan kayo, mapupuna kayo. Clarity.
Maging klaro kayo sa inyong intensyon, hangarin, sa gusto niyo pang marating at yun ay hindi imposible na inyong maisakatuparan. Unang buwan pa lang ng taon, ito yung umaangat para sa inyo, Gemini. Hi Cancer, unang buwan ng taon, January 2025, ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Happy New Year! Eto na, hingan natin ng mensaheng gabay ang unang buwan na ito para sa inyo Cancer, January 2025. Message po para sa kanila. Cancer, January 2025, mensaheng gabay po para sa mga taong ito. Cancer. Guidance para sa mga Cancer. Okay, cut po natin ito into 3. Kunin lang po natin yung pinaka-exact advice para sa inyo. The 8 of Cups, the Ace of Swords, and the 10 of Swords reverse. Okay, new beginnings. Yes, Cancer, meron kayong release, meron kayong matatapos. Ayan na tayo po ay live na live. Bumabagsak yung ating baraha dito. Live na live tayo sa YT. Babalikan ko kayo maya-maya. Cancer, ang perfect, new beginnings, new chances. Pero dito, you have to take risk. Take new chances para sa inyong mga sarili. Ano yung i-release, Moonchild? Tayo po ay general reading, just only take what resonate. I-release na emosyon, could be physically, mentally, emotionally. Meron kayong ilang aalisin na para sa mga bago. Something will end to make room for something new. Meron kayong tatalikuran. Lalo pa kung hindi na ito nagsuserve ng purpose sa inyong buhay. Halimbawa, ito na tayo, bagong taon, bagong resolutions. Ayan, yung mga gusto nyo solusyonan sa inyong mga sarili, sobrang relate ang Moonchild. Message ata kay Moonchild to. Physically, ang kailangang ma-improve dyan. Jeta din pag may time. Ayan, health is wealth, parang ganon. Message kay Moonchild. The 10 of Swords, guys. This is about healing. This one is in reverse. Isang mensahe. Nadadaan kayo sa recovery. Lalo pa, ito nga, kung tutulungan yung i-release, i-let go, yung ilang unhealthy na paraan nyo sa inyong mga sarili, unhealthy patterns, unhealthy relationship, unhealthy ways, negativity, lahat. Talikuran na natin yan as a Cancer, hindi deserve ng enerhiya. Alam niyo yan sa inyong mga sarili. Malakas ang inyong pakiramdam. You have to trust your intuition. Listen to your body. Okay pa ba yan? Bawas-bawasan na ang pagkakape, Moonchild. Ayan. Kumbaga, sapat na tulog. Ayan. More than self-care, self-love. Unang buwan ng taon. The Ace of Swords, new beginnings. I see progress. Magandang progreso, unti-unti. Pwede mo yung marating. No pressure. Okay, progress around your dreams, your hopes, your wishes. Kung ano man yung pwedeng pundasyon na pwede nyong ibigay or ibaon. Ngayong unang buwan ng taon, yan po ay may pag-ani. Okay? Meron kayong isi-celebrate, merong recovery, merong pag-alwan. So, i-claim natin yan. Okay? Do some reflection, do some life review, unang buwan ng taon, kung ano itong patuloy niyong kinakaya at nilalagpasan, at yung ilang hindi okay dyan, alisin na. Okay, you're out with the old and in with the new. Okay, ito yung umaangat sa inyo. May hugot, Cancer, ano pang kailangan marinig ng mga taong ito? Mensaheng gabay, unang buwan ng taon, message po, ano pang kailangan nating maiparating para sa kanila? Guidance, January 2025, Cancer. Ano pang kailangan marinig ng mga taong ito? Walang bumabagsak, ito na. Truth. Sa true lang. Yung katotohanan lang. Pawang katotohanan lang ang papaangatin sa inyong mga sarili. Siyempre doon sa may pagkawasto, pagka-balance, o higit kayong magpakatotoo
sa inyong mga sarili. Para dito sa mga hangarin nyo na gusto, ayan o, may reflection. Kung ano yung, ano ba yan? Natawa ko doon. Para kung ano yung, alam niyo yan sa sarili nyo eh. Kung ano yung kailangan yung katotohanan na mapaangat. Tama pa ba? Wasto pa ba ang iyong ginagawa? Nasa tamang relasyon ka ba? Posisyon, pagkakataon? Healthy pa ba ang mga bagay-bagay? Pawang katotohanan lang. Ito yung umaangat ngayong unang buwan ng taon, January 2025 para sa inyo, Cancer. Hi Leo, January 2025, unang buwan ng taon. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang mensaheng gabay, syempre pa para sa inyo. Anong kailangan marinig ng mga Leo right now? Message? Guidance, advice para sa mga Leo. January 2025. Anong kailangan marinig ng mga taong ito? Leo. Okay, cut po natin ito into 3. Kunin lang natin yung pinaka-exact advice. The Hangman. The Ten of Pentacles, reverse. And the Four of Pentacles. Okay. So, maangat dito yung pagiging practical, realistic ng mga Leo. Leo, pinapaalalahanan ka ng baraha, unang buwan ng taon, na, eto, hindi kailangan, just only take what resonate pa rin po. Pwede itong mag-apply. Unang-una na financially, physically, mentally, tayo ay general reading. Pero this is the best month, unang buwan, to process itong, kahit sa simpleng isipan. Kasi I see dito na parang may pressure. May pagka-overwhelm sa pakiramdam. I will be honest, may ilang, parang andito kayo sa waiting game na hindi madaling maghintay. Pwede sa usaping pera, halimbawa kung meron kayong hinihintay na sana may pumasok na pagkakautang sa inyo or kayo itong mayroong pagkakautang para matugunan at mapaangat yung security, yung stability sa usaping pera at pamilya. Leo, process. Review your finances or review mo itong ilang pinagdadaanan mo ngayon. Okay, i-process mo itong ilang emotional patterns or emotional matter na pwedeng umangat ngayong unang buwan. I-examine mo kung ano ang iyong nararamdaman sa mas practical daw po. Huwag kang mainip. You have to trust the process. If this is about your physical aspect, magkakaiba kasi ang bawat isa. Yung iba naman may pagkasobra sa usaping pera. Or dito kayo kinukulang sa emotional na connection sa pamilya. I will be honest for some of you. Okay? Kaya pinapaalalahanan kayo na kung saan kayo parang merong kulang. Ito yung kailangan yung sana ma-improve. Ngayon pa lang, kailangan marinig ng ilan ngayong taon, ngayong bagong taon. Or pagdating nga sa physical, hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Simpleng tarot card reader lamang tayo. Pero parang meron kayong gustong, para sa ilan, meron kayong gustong ma-improve. Siyempre, pag gusto natin merong improvement sa kalusugan. Health is wealth nga raw eh. You have to stay open sa ilang possibility ng changes, Leo, para sa ika-tatatag at ika-healthy ng inyong body, your mind, your spirit. Yes po. Okay. Kumbaga yung pagdating sa health or work, your family and wellness, paangatin yung awareness na meron at meron kapag improvement na pwedeng makita sa part na yan kung tutulungan nyo ang inyong mga sarili na hindi ma-stuck, okay? Na parang hindi nyo na kaya or wala nang ikaalwan pa or i-improve pa ang usaping pera or ang aking kalusugan. Huwag kayong panghihinaan ng kalooban. Meron ako nakikitang, I will be honest, parang maybe ito yung message na medyo maging madamot. Ano ba yun? Parang ngayon lang ako nakarinig niyan, Moonchild, kasi as a Leo, you have the biggest heart in the zodiac. So,
May tendency na yes ng yes sa lahat ng pwedeng ipautos sa inyo, ipagawa sa inyo, hingin sa inyo. So this time, kasi paano kung nag-i-struggle na rin kayo pero yes pa rin kayo ng yes? It's okay to say no, Leo. Hindi yes ng yes sa lahat ng bagay, tao. Ibigay nyo ito ngayon, okay? Huwag niyong kakalimutan kung yes ng yes sa ilang sitwasyon, tao, bagay, posisyon sa trabaho, mag-yes naman daw kayo. Unang buwan ng taon sa inyong mga sarili. Prioritize yourself. Okay? Focus and concentrate din sa kung ano yung mahalaga ngayon, yung practicality na aking na-mention. Hindi sa babaliwalain nyo yung ilang pangangailangan ng ilang tao or ilang pakiusap sa trabaho ng inyong mga boss, halimbawa. Pero sandali lang, kaya pa ba? Kaya mo ba? Siyempre pa, if this is halimbawa, extra work for an extra income, kasi nga practical lang eh. Yes to offer, yes to opportunity. Pero kasi kaakibat din yan, yung extra work ay yung extra responsibility. So, tanongin ang sarili, kaya mo ba? Kaya pa ba? Kasi unang buwan ng taon, baka nitong mga nakalipas, dumaan ng holiday season. Sobrang, alam mo yun, labas na ng enerhiya. So, this time, pahintulutan nyo naman ang inyong mga sarili na kayo naman muna. Recharge your energy. Kung ito'y may patungkol sa inyong mga buhay, connection, relasyon, again, connect, communicate, meron at merong improvement. Depende yan kung saan kayo naglalaan ng priority. Okay? Or kinukulang na priority. Yun yung punan nyo. Yung ilang kakulangan sa part na yun. Kasi baka sa isang sektor, sobra-sobra na yung naibibigay nyo. Pero dito, nakakalimot kayo. So, you have to review, okay, re-examine, para magkaroon ng ilang reset, parang fresh starts para sa inyo bilang bago. Unang buwan ng 2024. I will be honest, may ilang struggle. Pero ito'y mapapahinga. Maggagawa ng paraan, may solusyon. At tayo, may hugot ang mga Leo. At tayo ng pwede pa nating maiparating sa mga taong ito. Ayan na. Family. Add pa tayo. Lalo pa 4. Ito yun. Usaping pera, pamilya, tahanan, animals. Bumagsak na naman actually astrologically para sa mga Cancer. Nag-highlight din ng animals right now. Your 6th house of pets. Diyan yun pumapasok. January 2024. So may ilang maaring concern for some of you. Just only take what resonate para sa mga animal lovers. Okay? May ilang concern sa ilang alaga nyo or kayo tong kakailanganin sila rin kasi totoo naman stress reliever ang mga animals. At ang pamilya, syempre gusto nyong mapaangat yung seguridad, yung katatagan sa buhay, pamilya, relasyon. Na hindi imposible pero no pressure. Isa-isa lang daw po. Okay? Maharap, matutugunan, may solusyon. Ano man ang pwedeng ihain sa inyo sa unang buwan ng taon, January 2020. Ano ba yung na-mention ko? Sandali. Leo tayo, tapos na tayo sa Cancer. Parang na-mention ko Cancer. Leo na tayo, okay. Naisip ko kasi Leo ascendant ako eh. I have my Leo rising. Oo. At I have my sun sign in Cancer. So parang magkatabi lang kasi sila. Oo. Pero ito yung umaangat na messages para sa inyo. Nagka-mekos-mekos na magtatapos na lang. Moonshot, Happy New Year para sa inyo. January 2025, Leo. Hi Virgo, January 2025. Ito na po. Ang inyong reading, unang buwan ng taon, anong kailangan yung mensaheng gabay na marinig para sa mga Virgo? Message po para sa kanila. Will be straightforward, hopefully. Guidance message para sa mga Virgo, unang buwan ng taon. Guidance. Cut natin ito into 3 Virgo sa taong nakikinig ngayon. Anong marapat nating maiparating sa iyo? Mensaheng gabay po. Kunin lang natin yung pinaka-advice. The Star, the Hierophant Reverse, and the Ace of Cups. Okay.
Virgo. Ano na? Ace of Cups, new beginnings, new connection, new friendship, new love interest. Nakangiti, napapangiti si Moonchild. Merong pag-angat ng inspirasyon or motibasyon. May kasiyahan. Pero, andito tayo sa pero, kung pahihintalutan nyo lamang, okay? Kasi iba-iba naman talaga tayo sa true. Kahit papare-pareho kayo ng sun, sign, as a Virgo, ang bawat isa po ay magkakaiba. Pero I feel na merong ilang social activity pa rin na pag-angat kahit pa nagdaan na ang kumbaga, dumaan ang holiday season, Christmas, parang para sa ilan, may ilang connection, reconnection, reunion pa rin, or may mga bago, as I've mentioned. Higit kayong magiging malapit sa ilang taong ito, kaibigan, or kaibigan, the Hierophant, the Star, baka ano lang ito, may pagka-low-key lang, private yung celebration. Yes po, may paglalim sa inyong mga connection. May pag-bloom ng inyong mga love life. Deserve ito, Virgo. Have fun, enjoy din pag may time. Especially rin kung naging busy kayo nitong mga nakalipas na buwan, December or bare months ng 2024. I feel for some of you, talagang umaangat yung pagiging busy and productive sa trabaho, especially dun sa inyong mga daily work routine. And this time around January, may fresh thoughts. Pahintulutan nyo ang inyong mga sarili na maglaan din ng oras kung saan kayo higit na magiging masaya. It's all about the session lang din, yung choice. Iba-iba tayo sa paraan na ito, pero parang higit kayong parang merong ilang dito, soulmate connection na umaangat. Kung magiging bukas kayo, single, especially rin, again, new person, new beginnings, new love interest, the Star, the Hierophant, wag lang kayong panghinaan ng loob. Okay, magtiwala na merong patala. Ayan, stay positive, stay optimistic sa inyong buhay, relasyon, especially, ang umaangat dito. January 2025, anong kailangan marinig ng mga Virgo? Guidance po para sa kanila. Mensaheng gabay, may umangat na dito. Finding. Para meron pa kayong pwedeng ma-discover. Meron pa kayong pwedeng makilala. Finding justice. Finding balance. Yes po. Or sabi ko nga, lalo pa kung itong mga nakalipas na taon, nagdaang taon, 2024, medyo nagkaroon ng ilang imbalances na wala ng hostisya sa inyong mga sariling pakiramdam, physically, mentally, emotionally. Masyado kayo naglaan sa isang sektor. This time, pahintulutan nyo itong ilang connection naman. Okay? Or merong pag-angat. Bakit ganun yung nakukuha ko? Justice kasi, this is a sign of Libra. This is all about relationship, partnership, or ilang connection. Okay? Parang dito kayo higit na magpo-focus. For some of you, parang kinaklarify tayo. Kung saan kayo merong comfort. Siyempre, pa sa isang tao, na kung saan alam yung totoo. At maiwanan kayo ng pagkawasto, pagka-balance. Andun yung hustisya. Or ngayong January pa lang para sa ilan, kung talagang merong nilalakad, merong ilang laban, tahimik na laban na tanging kayo lang nakakaalam. Claim natin, na hindi nyo lang ito matatagpuan. Finding justice, pero makakamit nyo ang tamang hustisya na deserve nyo. Ito yung umaangat, may hugot pa, unang buwan pa lang ng taon, January 2025 para sa inyo, Virgo. Hi Libra, January 2025. Ito na po, ang inyong reading, unang buwan ng taon. Kamusta naman ang pagpasok ng New Year? Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. Libra, tayo po ay live na live sa YT. Nakakakita ko ng 7 and 7. 7,000 viewers. Wow!
Charot. 7 viewers lang. Oo, dahil tayo ay umagang-umaga, tumikilaok pa ang mga manok at meron tayong 7 thumbs up. Ayan. And you're in the 7th house in astrology, Libra. January 2025. Anong kailangan marinig ng mga taong ito? Message? Libra, may sign ka po para sa kanila. Will be straightforward. Bilang late na tayo sa natin, medyo late tayo sa ating reading na ngayon. Pumasok na ang taon, January 2025, Libra, the 9 of Cups. 9 ang umaangat naman dito. Page of Pentacles reverse. Add pa tayo. Gusto ko pang mag-add. Libra. Anong kailangan marinig ng mga taong ito? Buwan ng Enero, unang buwan ng taon, mensahe gabay po para sa kanila. Libra, ayan na. Uy! The the King of Swords. And the 10 of Cups. Ayan, napapangiti lang si Moonchild. Hindi kasi nakikita yung reaction ni Moonchild, pero napapangiti ako sa inyong baraha. Positive yung aking nakikita. Or maybe ito yung reminder na kailangan yung mapaangat. Unang buwan ng taon, you have to set positive mindset, positive plans, goals. Kumbaga, kung ano man kasi yung pwede yung pundasyon na magawa ngayong unang buwan, nakakakita tayo. Ito, another reminder na kung ano man yung pwedeng umaangat sa baraha, guys, maaaring ito lamang po yung condition sa inyong situation na kakaharapin ngayong buwan ng Enero. Pero ito yung may iwan ko, yung resulta. Ayan, yung outcome. Of course, at the end of the day, ay wala po sa mga barahang ito. The King of Swords, the 9 of Cups, sasamahan ito, yes po ang tamis kasi. Ang tamis, meron kayong pwedeng ngayon pa lang i-claim na natin maisa sa katuparan na pangarap. Andito yung inyong mga hopes, your goals, your wishes. Pero sa realidad, kahit papare-pareho kayo ng sign as sa Libra, ang bawat isa pa rin ay magkakaiba. Pero maaring ang ilan ay ngayon pa lang magsisimula. Ngayon pa lang nyo papaangatin. Ano man ang pwede nyong ipunla. Guys, positive po, as I've mentioned. Page of Pentacles, manifestation card, you have to claim na. Ano man itong mga gusto nyong makamit ngayong taon, syempre pa, sasamahan ng pag-aksyon, yung pag-init dyan sa inyong mga puso at isipan na walang imposible. Na inyong makamtan, maging ano pa man yan, magpakailanman. Charot. Hindi, pero ang saya. Kasi itong dahilan nyo, Libra, the 10 of Cups. Okay? Maaring ito yun ang inyong mahal sa buhay, ang inyong pamilya. Merong hugot kung bakit kayo manlalaban ngayong unang buwan pa lang ng taon. Or astrologically, 10 of Cups. Right now, January, unang buwan ng taon, January 2025, isa sa mag-highlight talaga sa inyo ang inyong buhay pamilya, your 4th house of home. So, maaring merong ilang ganap dyan this month, or pinapalilahanan ka ngayon pa lang, na especially kung nitong mga nakalipas na buwan ng taon, holiday season, di kayo masyadong nakapag-spend ng time together with family, or talagang naging busy ang 2024 this time around. Mag-set kayo ng plans to make more time with your loved ones. Quality time kasama sila. I see growth, happiness, fulfillment na ang ganda. Ay tayo ng ilang messages. Kung hindi ito mag-apply mismo na may patungkol sa inyong pamilya, pagdating sa family members, pwede po itong may kaugnayan sa inyong physical home. May ilang ganap dyan. Halimbawa, meron kayong alalahanin na kung saan kailangan yung ayusin, kumpunihin, bilhin. Yung improvement, meron po. Or even development sa sektor na ito. Add tayo, guidance pa for, Libra, empowerment. Kunin ko pang isa to. Home! Gusto kong kunin yung isa. Nagulat naman si Moonchild. Empowerment and home. Sabi ko nga, ito yung sense of responsibility this month ay umaangat sa inyong mga puso. Gusto nyo mapaangat yung power. Okay, hindi lang sa sariling kapakanan, pero
pang sports pa. Charot. Alam niyo, umaga-umaga, hindi pa kasi nagkakape si Moonchild. Pero may paglakas po ako nakikita. Or inspirasyon. Reversal ang energy Libra. Okay? Pwede itong sa inyo mismo or sa ilang tao sa inyong paligid. Higit kayong nagiging inspirasyon nila. Higit kayong umaangat sa kanila. May pagtanggap. Lalo pa sa mga mahal mo sa buhay. At, kumbaga, kayo yung nag-aangat sa isa't isa, magtulungan sa pamilya. Kasama rin itong ilang taong mahalaga sa iyong buhay. Empowerment, may pagtaas. Sabi ko nga pag-level up, kung hindi man ito sa family, about sa career, or sa ilang goal mo. Level up ang mga sitwasyon. Unang buwan ng taon para sa inyo, Libra. Hi, Scorpio. Unang buwan ng taon, January 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. Siyempre pa po, mensaheng gabay lamang. Will be straightforward, Scorpio. Anong kailangan marinig ng mga taong ito? January 2025, message. Guidance po para sa mga taong ito. Para sa mga Scorpio na makakapakinig nito. Or ngayon pa lang, tayo po ay live na live sa ating YT. Guidance para sa mga Scorpio. Ayan o. Uy, ang sipag ni King of Swords. Umangat din ito. Kanina. At pa tayo? Guidance for Scorpio. Uy, ayan na. The King of Swords, reverse. But this time naka-reverse sa inyo. Page of Cups. The Three of Swords. Uy, dalawa pala ito. The Hangman. Gusto ko isama na itong isa pa. The Strength coin. Ayun. Ready. Ready ka ba? Ready ka na ba, Scorpio? I see healing. Healing, may paghilom ng ilang. Ito, hindi po isang medical advisor ang Moonchild. It could be physically, mentally, emotionally, or even financially. Tayo ay general message. Just only take what resonate. Tayo po ay general readings. Kahit pa pare-pareho kayo ng sign as a Scorpio, ang bawat isa pa rin po ay magkakaiba. Pero may paghilom, may paggaling, o lalo kayong gagaling sa inyong ginagawa. Maging ano pa man yan, lalakas, the Strength card. The Three of Swords kasi ito, naka-reverse na. Isang indikasyon, ito sa proseso ng paghilom, tayo pa rin dyan sa part na yan ay sadya namang magkakaiba. Hindi nyo kailangang madaliin kung hindi pa talaga ready ang isang Scorpio. Pero kung ready na, ito na. I see new beginnings again. New love interest, kung ito ay may kaugnayan sa pag-ibig, usaping relasyon, parang may fresh starts, parang pinupush or ipupush kayo ng ilang sitwasyon or sa sariling pakiramdam or ng universe, reversal ang ilang enerhiya na magtungo sa mga bagong direksyon, bagong posisyon. Sa mas practical, why not? Baka ngayong unang buwan may travel ba? It doesn't matter naman kung ito ay long or short distance travel. Oo. Since mag-highlight din, pagdating naman sa inyong mga Scorpio, astrologically this month, ang inyong travel zone, ang inyong travel sector, your third house, especially, short trips. Pero hindi kailangan mag-apply din yon. I mean, nearby destinations lang, ganyan. Pwede itong may kaugnayan din sa ilang kapamilya. 3, umangat ang enerhiya ng 3 din dito sa inyo. Kapamilya, your siblings kung meron, or ilang relatives, kung hindi kayo nagkaroon ng connection or reconnection nitong mga nakalipas, dumaan na holiday, Christmas season, baka dito matuloy ngayong unang buwan. I see na merong pag-angat din ng inyong social life, yung pagiging bukas nyo, or a message to stay open, remain open sa ilang possibility ng pakikisalamuha.
Kasi hindi niyo pa man ito ma-realize, maybe makatulong ito, lalo pa kung mag-apply na parang ang low-key ng energy pa rin. Sabi ko nga yung healing, sadya pong magkakaiba tayo dyan. Baka makatulong ito na lumabas-labas, mag-enjoy naman kahit sa simpleng paraan. Third house, dyan din pumapasok ang komunikasyon po. Yung sabi ko nga, yung pagiging sociable. Malaking bagay kahit minsan nailalabas natin kung ano yung nararamdaman natin. Nakakapaglabas tayo ng saloobin. Lalo pa kung hindi talaga nagiging okay lately pa rin ang inyong mga pakiramdam. Okay, so parang divert na lang yung enerhiya sa mas positibo. Unang buwan ng taon, syempre pa, we have to stay positive. Kahit pa sa mga pagkakataon na parang ang hirap magbigay ng focus sa sitwasyon. You have to release anything or anyone that no longer serves you. Scorpio, as I've mentioned, new beginnings, fresh starts. Parang ganon yung enerhiya na nakukuha ko dito. Huwag nyo lang pipigilan ang sarili, huwag nyo bigyan ng control na maging masaya. Piliin nyo pa rin sana, una't huli, ang maging masaya. Scorpio, unang buwan ng taon, anong kailangan nyong marinig? Scorpio, guidance message para sa mga taong ito. Strength card. Ayan ang lakas. Merong power. Magiging ready kayo. New beginnings. Nagulat naman ako. New beginnings. Guys, nakailang bigay din ako sa new fresh starts. Hindi pa huli ang lahat. Lalo pa para sa ilan na parang merong agam-agam. Perfect month to start something new, something different. Take risk, take new chances para sa inyong sarili. Kuha pa tayo. Gusto ko mag-add happiness. Sabi ko naman sa inyo, una't huli, Scorpio, sana piliin nyo ang maging masaya. Ito ang umaangat sa inyo. Unang buwan ng taon, January 2025, Scorpio. Hi, Sagittarius. Unang buwan ng taon, January 2025. Ito na po. Ang inyong reading, kuha lang tayo ng ilang mensaheng gabay para sa inyo. Will be straightforward. Happy New Year! Kamusta kayo? Sagittarius, kuha lang tayo ng ilang guidance para sa inyo this month. New month, new year. Sagittarius, January 2025, message. Mensaheng gabay po para sa mga taong ito. Anong kailangan marinig ng mga Sagittarius ngayong unang buwan ng taon? Guidance, ayan. Tumatalon. Itong kukunin natin, yung nakaharap. Napakaganda. Nakangiti ang Moonchild, the Wheel of Fortune, the Seven of Wands, and the Ace of Pentacles. Lucky you. Lucky. Ayun, tinapos tayo ng Wheel of Fortune. Nasa inyo ang alas. Unang buwan ng taon. Positive possibilities. Good luck. Ayan. New Year. Ang perfect ng buwang ito. Hindi nyo pa man yan ma-realize. Pero I see money, opportunity. Lalo pa rin pagdating sa usaping trabaho, pera, relasyon. Andito na yun lahat. Kinuha nyo na. Nasa inyo na lahat. Sagittarius. Sobrang mag-a-apply ito astrologically. January 2025. Nag-highlight right now ang inyong second house of money. Your income. Your hard-earned income, guys. Ito yung something na pinaghihirapan. Pinaglalaban ang aga-aga kasi, guys. Hindi ko pa naubos yung kape natin. 6 pala. Umaga, pero dito parang wala na tayong kailangang pag-usapan Andito lahat ng magagandang posibilidad. Lalo pa, sabi ko nga, kung patuloy nyo ring inilalaban ang inyong posisyon, ang inyong relasyon, napakaganda, patuloy na may pag-level up, pag-angat sa inyong buhay. Unang buwan ng taon, claim na natin ito. Parang ito yung best time na i-push ang anumang nais niyo pang gawin, relasyon man, or may patungkol sa pera, trabaho, may new offer, new job offer ba ito, money opportunity, extra work for an extra income,
yes to opportunity, guys. Andyan yung focus nyo on making more money. Pwede rin naman ganon, yung enerhiya na ganon. Parang may ilang side hustle akong nakikita na ang ganda. Ang ganda. Kasi dito rin, meron kayong ilang gustong makamit eh. May umaangat yung ilang goal nyo na dapat ganito, ganyan. May plans na napakaganda. Okay, may pang long term din akong nakikita, lalo pa kung ito'y ipopush nyo as I've mentioned. This is something na magmumula po sa patuloy nyong pinaghihirapan, paglalaanan ng efforts at yan, ano pa man yan, magpakailanman, hindi po yan mababaliwala. Lalo kayong, ano yan, umaangat. The Wheel of Fortune. Good luck at tayo, guidance para sa mga Sagittarius. Unang buwan, ayan, hindi ko pa ma-shuffle. Ang laki kasi ng oracle na ito. Ano pang kailangan marinig ng mga Sagittarius? January 2025. Mensaheng gabay po. Ayan. Ang dami. Kunin natin yung pin. Ayun na. Eto na. Tumala na. Clarity. May pagkaklaro. Lalo pa. Kung klaro ka sa iyong intensyon, you have to be clear sa iyong intensyon, Sagittarius. Kung may mga bago kayong gustong gawin, bagong posisyon, bagong trabaho, kung naghahanap ang ilan sa inyo, you have to be clear. Or ito talaga yung aangat, klaro kayo ngayong mag-isip, klaro kayo sa kung saan yung gusto nyong pang puntahan or patunguhan sa inyong buhay. Focus, concentrate, eyes on the prize. At yan ay makakamit nyo. Unang buwan pa lang ng taon, January 2025, para sa inyo, Sagittarius. Hi Capricorn! January 2025. Unang buwan ng taon, Happy New Year. Happy birthday na rin dahil andito tayo sa inyong season. Capricorn season, kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyong mensaheng gabay po. Para sa mga Capricorn na maaaring makapakinig nito, January 2025, message. January 2025, Capricorn. Kamusta kayo? Anong kailangan marinig ng mga taong ito? Mensaheng gabay po para sa kanila. May bumagsak na. Capricorn, unang buwan. Anong ganap? Anong mensaheng gabay ang kailangan marinig ng mga taong ito? Ang dami. Kunin pa natin dito. Ang pwede niyo pang makita, marinig, anong gabay. Ayan na. Uy. Sige po, ay pa tayo. Okay. The Tower. The Three of Cups, ang perfect. Knight of Wands, ang perfect sa kinakaharap or kakaharapin nyo right now. May ilang kasiyahan. Party events, mapa social or business events man ito. Pero ito nga, para sa ilan na mag-celebrate ng birthday ngayong January, patuloy na kasiyahan. Kung magiging bukas lang kayo, merong ganap dyan. May connection, reconnection, or reunion kung hindi natuloy itong ilang binalak nyong pagsasalo-salo ng nagdaang Christmas or holiday season this time. It could be unexpected. The Tower, may party invites or may pa-surprise. Why not? Na pwede kayong matanggap. May travel din akong nakikita. More on short trips or, well, it doesn't matter naman. Short trips or long distance travel. Andito, kung magiging bukas kayo, pahintulutan ng sarili, lalo pa, birthday nyo ngayon, deserve ang maging masaya. Enjoy rin pag may time. At dyan, sa true lang, umaangat ang attraction sa inyo or nakaka-attract kayo lalo ng magagandang posibilidad sa inyong paligid. Hindi nyo pa man yan ma-realize, I see many blessings, guys. Many blessings mula sa taas, mula sa universe. The Tower, ito lang, it could be unexpected kasi, lalo pa para sa ilan na nainip na, natagalan na, parang nawalan na ng gana sa mga pagkakataon na hindi nyo inaasahan, baka dyan humarap or magpakita yung gusto nyong makita, mapausaping pera, relasyon man yan. Why not? The King of Swords ay dito pa rin yung enerhiya na matugunan ng ilang pangangailangan. Hindi lang para sa sarili, pero pang sports pa. Charot. Hindi, may growth akong nakikita. Growths, patuloy na grow, pag-spark ng inyong
buhay. Or maybe ito yung kailangan mapaangat. Kailangan yung, alin yon? Kailangan nyo ng konkretong plano sa kung saan nyo nais magtungo. You have to take action. Siyempre pa, well, as a Capricorn, hindi ito magiging malalim na problema. Bilang kayo mga natural na action-oriented, goal-oriented, career-oriented, take action now. Capricorn, huwag mong pagdudahan yung pwede mo pang magawa. Action to build something na alam yung makatutulong sa inyo towards your success. Okay? I see growth, guys. I see growth, happiness, enjoyment na very deserving naman talaga. Lalo pa, birthday season, Capricorn, anong kailangan yung marinig mula dito sa ilang bumagsak sa inyo? May mensaheng gabay po para sa mga Capricorn. Advice para sa mga Capricorn. Improvements. Ayan. Mai-add ko lang yon kung hindi pa mag-apply yung ilang messages. Improvement could be physically, mentally, emotionally. Ito yung best time na paglaanan nyo rin ng time ang inyong mga sarili. Deserve. Kasi iba-iba tayo dyan eh. I mean yung pahinga. Tanungin din ng sarili, sino ba ang pahinga mo? Saan ka higit na makakapag-relax? Or kakalma? Ngayon. Okay, tingnan natin. Commitments. Sige, gusto ko pang mag-add, Capricorn. Ayan, may ilang commitments, partnership, relationship ako nakikita. I see support. Sabi ko sa inyo, mula dito sa ilang pwedeng mag-pop up sa inyong buhay. Out of nowhere, the tower. Ready ka ba sa ilang commitment na ito? Okay. Or party, events na na-mention ko na aking nakikita. Kung magiging open kayo dyan, again, hindi nyo pa man ma-realize, may magandang possibility. Kahit sa simpleng connection na ito, meron kayong makuhang aral or why not? Offer, opportunity, kung magiging bukas lamang kayo. Add pa tayo, wala nang bumabagsak. Commitments, add pa tayo. Guidance. Okay, wala na guys. Commitment sa ilang tao. Trabaho, kaibigan, pamilya, andito lahat. Or commitments. Commit to yourself then. Okay? Huwag mo rin kakalimutan. Kasi I see parang yung productivity at pagiging busy ay narito agad. Unang buwan pa lang. So, huwag mo rin kalimutan ng sarili. Deserve ang maging masaya, magpahinga, magpaganda, magpaspa. Ayan. New beginnings. New Year, happy birthday, happy New Year para sa inyo, January 2025, Capricorn. Hi Aquarius, January 2025, unang buwan ng taon, ito na po. Ang inyong reading, kuha lang tayo ng ilang mensaheng gabay para sa inyo. Happy New Year, anong kailangan yung marinig? Aquarius, January 2025, message. Aquarius, guidance para sa mga taong ito. May isang gabay po para sa kanila. Unang buwan ng taon, may umaangat na. Kahit pa tayo dyan. Guidance para sa mga Aquarius. Ayun na. Will be straightforward. The Tower. The Nine of Cups. Gusto ko pang mag-add ng isa. Ito sa ibabaw. The Hierophant. And the High Priestess. Ooh. Tahimik. The Nine of Cups. Okay. So, ito yung maaaring ilang may hugot ito. Para sa ilan, parang hindi yung divine, pagkabanal, divine timing, or divine inspiration. The High Priestess, the Hierophant. Yung connection nyo na meron kayo sa kanya, spiritually, maging ano pa man po ang inyong faith or religion, or maybe a reminder, unang buwan ng taon, January 2025, Aquarius, napakagandang pagkakataon daw ito para kumonekta kayo sa inyong mga faith. Lalo pa kung itong mga nakalipas, parang ginulat kayo ng buhay, the tower, nakalipas na buwan or taon, parang may ilang hindi inaasahang ganap, or hindi nyo napanghawakan na sitwasyon, relasyon, yung ilang difficulty ng buhay. Yung ginugulat tayo. Totoo naman na wala tayong control sa kung anong pwede nating kaharapin eh. Pero meron kayong control sa ngayon. Kung ano yung ngayon. So, pwede nyong maging reaksyon, pwede nyong gawin na pag-aksyon, desisyon, paano nyo i-handle ang mga bagay-bagay.
patuloy niyong samahan ito ng dasal. Yes po, alam naman natin how powerful ang prayer. Sobrang mag-a-apply ito guys, astrologically. Itong bumagsak sa inyo kasi January, unang buwan ng taon, Aquarius, nag-highlight po talaga sa inyo ang 12th house. 12th house is about your spirituality or healing. Kung meron kayong nais pahilumin, physically, mentally, emotionally, or gustong i-improve, kung kailangan nyo munang mapag-isa, mapagnilay-nilay, do some reflection sa ilang pinagdaanan nitong mga nakalipas, gawin yon. Okay? Huwag nyo ipilit yung enerhiya. Kasi munsan kailangan daw energetic. Unang buwan. Alam ko dapat ganun talaga. Pero huwag nyo ipilit kung hindi kaya. Kung kailangan nyo muna talagang mag-recharge ng energy, physically, mentally, spiritually, gawin yon. Deserve ang pahinga. Okay? Kasi parang meron din ako nakikitang ilang demanding or demands sa trabaho, sa relasyon. Parang hindi pa kontento, may kulang, or ito yung nararamdaman nyo, parang hindi pa sapat, or walang pagkasapat. So dito, pinaalalahanan kayo na pagnilay-nilayan ang inyong kinakaharap. At dito, meron akong nakikitang solusyon, resolution, may healing po. Pero sa proseso na yan, alam ko, iba-iba tayo Okay? Iba-iba tayo ng hugot or kung paano natin i-handle ang situation. Pray. Pray lang. Lalo pa kung iaangat mo ito sa Kanya. Sa mga pagkakataon na parang lalo pa, iba-iba kasi tayo ng pinagdadaanan. Kaya naman kalalim, lagi mo lang tatandaan, Aquarius, na hindi ka dito nag-iisa. Meron kang gabay, meron someone, the Hierophant ay narito. Minsan kailangan lang din nating mag-approach or humingi ng tulong kahit sa simpleng pagpapayo sa 12th house. Meron kang guide. Or mararamdaman mo, hindi mo pa man yan ma-realize na parang isinasalba ka or na isasalba ka ng iyong mga gabay sa ilang hindi mo inaasahan. You are being guided and protected. Buksan mo lang ang iyong puso. Or higit mo lang palawakin, palaliman yung connection na meron ka sa Kanya. Sa ating nag-iisang Creator, si Lord, maging ano pa man po ang inyong faith, dasal lang. Ay tayo, alam ko may hugot. Unang buwan ng taon, ano pang kailangan marinig ng isang Aquarius? Plan. Magplano sa ilang gusto niyo pang gawin. New beginnings, yes po. Parating yan. Lalo pa papasok ang inyong season. Maaring ganun lang to. Hindi kailangan laliman. Pinaghahanda lang kayo sa inyong birthday season, Aquarius. Magpalakas ng enerhiya ngayon. At why not? Coconut, may ilang magandang possibility ang parating. Lalo pa kung ipapahinga nyo, ikakalma nyo ang inyong mga sarili ngayon. Anong kailangan marinig ng mga Aquarius unang buwan ng taon? Mula dito sa ating napag-usapan, Aquarius, guidance po para sa kanila. Okay. Eto na. May bumagsak na healing. Ang aga-aga, Time check, 7:40 a.m. January 2, late na tayo sa ating reading. Pumasok ng Enero, pero sa 12th house at dito sa ilang bumagsak sa iyong baraha, sumasang-ayon ng ilang ingay, na-mention ko ba? Sa dami ang binabasahan ni Moonchild, yung healing. Meron po. Merong paggaling, may solusyon, resolution, merong recovery. Pero uulitin ko sa part na ito, iba-iba po tayo ng proseso. Trust the process. Unti-unti, gaano man kabagal or katagal, tulungan lang ang sarili. Okay? Lalo pa, if this is about physical or mental, emotional, hindi isang medical advisor ang Moonchild. Tulungan ang sarili. Parang message din to kay Moonchild. About health. Health-wise, magpagaling. Alisin yung ilang pagkasobra or pagkakulang. Sabi ko nga dito, parang walang pagkasapat. Healing, guys. Dadaan kayo sa recovery. Pero ito po isang bagay na unti-unti. General reading tayo. Iba-iba ng proseso. Tulungan ang sarili patungo sa ikagagaling ng iyong puso o
or ng sitwasyon sa iyong relasyon, usaping pera man yan, or ano pa man, magpakailanman. Ito yung umaangat para sa inyo unang buwan ng taon, may hugot talaga. At may pagkamalalim para sa inyo, Aquarius. Hi Pisces! Unang buwan ng taon, January 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Happy New Year, Pisces! Kuha tayo ng guidance. Unang buwan, January 2025. Anong kailangan marinig ng mga Pisces? Message. Pisces, anong ganap? Uy, alam nyo, ang sipag ni The Tower. Parang unang buwan, isa-shake-shake kayo ng universe. Maaring gugulatin kayo ng universe. I will be honest, could be positive or negative. Pero yan yung mga bagay na wala naman talaga tayong control. Wala tayong control sa halos lahat ng bagay. Pero meron kang control sa kung anong pwede mong reaksyon or pwedeng pag-aksyon, desisyon. Tingnan natin, Pisces. Diyan pa lang may hugot na with the Tower. Anong kailangan marinig ng mga Pisces? January 2025. Kanina pa yan bumabagsak. Ayan na. Ayan na. Ito na. Ang dami. Sandali. The Tower. The Ten of Wands reverse. Kunin ko pa dito yung pinaka. Ayan. The Six of Pentacles. And the Page of Pentacles. Parang gusto ko pang mag-add. Ito na. Oh, ito na. Page and Ace of Pentacles. Okay, napaisip si Moonchild. Meron kayo makukumpleto. Or merong makukumpleto. Merong makukumpleto. Completion yung aking nakikita. The Ten of Wands yes, something will end to make room for something new. Parang ganon. Meron kayong ma-achieve. New beginnings, new offer, new job ba ito? Promotion, pag-level up. So, yes. Yes for me. Charot. Parang ano yun, no? The Tower, positive. Ayan, parang kinlarify tayo kasi with the Tower itself, sa barahan na yan, could be positive or negative. So, maaaring ito ay isang surprise. Yes, maaaring hindi naging madali, the Ten of Wands. Pero may iraraos nyo ito, mailalaban. Meron at meron kayong matatapos. May magtatapos. Para sa mga bagong simula. Okay? Dito, parang ang daming ganap Lalo pa sa usaping relasyon, pera, trabaho. Pero, umaangat po yung manifestation card. You have to believe. Believe in the impossible, Pisces. Lalo pa sa mga pagkakataon na parang sandali, wala namang nangyayari, Moonchild. Sabi ko sa inyo, maaaring i-shake kayo ngayon ng universe with the Tower. Kumbaga, kung hindi nyo, parang wala na kayong option for some of you. Bakit ganun yung nakukuha ko? Wala na kayong, parang nawawala na kayo na pag-asa. Maaaring ang universe na ang gumawa ng paraan para sa inyo. Kasi ito yung nakalaan. Ito yung something deserve nyo. Huwag lang bitawan. Okay? Yung gusto nyo pang makita or maramdaman, maparelasyon man, trabaho o pera. Kasi malapit na kayo. Malapit na kayo, guys. Doon sa gusto nyo pang marating, I see growth. Positive possibilities. Andito yung parang money opportunity. Umangat yung sense of purpose. The Six of Pentacles. Huwag niyong bitawan kung ano yung mga pangarap nyo or kung ano pa yung gusto nyong maibigay sa ilang tao sa inyong paligid. Sabi ko nga, hindi madali, guys. Hindi naging madali. Parang walang give and take, walang pagbibigayan. Parang kayo yung nagiging all out lagi. Kayo yung nahihirapan. Pero, nakikita yan ng nasa taas. Nakikita yung tiyaga nyo. Kung paano kayo mag-provide ng love, ng service sa trabaho, pera. Medyo may hugot, pero bagong simula ang aking nakikita. Kung kailangan nyo talagang merong ilang bigat, okay? Maaring ito yung kailangan i-release ng ilan. Do some reflection din. Recharge. Take care of yourself. Kasi parang may pagod akong nakikita. Mula dito sa ilang dala-dala nyo. More on self-care, Pisces. Self-love. Yes po. Ulitin ko, positive tayo.
Kasi manifestation, i-claim, ipahayag nyo na meron at merong biyaya. May blessing na parating. Ngayon pa lang, tanggapin na ito. Andito yung yung lakas nyo, yung power. Stay positive, optimistic lang po sa iyong buhay. Gaano man minsan parang napakahirap. Release, guys. Release itong ilang negativity or ilang bigat na alam nyo hindi na nagsaserve ng purpose sa inyong buhay. Baka kasi nagkakaroon ng stuck or ng glitch lalo or ng blockage. Hindi nabubuksan yung mga bagong oportunidad na ito dahil nagpipigil, binibigyan ng control with the tower. Be open sa ilang possibilities. Saan? Ayan, merong magandang posibilidad tayong nakikita. Pisces, ayan, dreams. Hold your vision. Page of Pentacles. Kapit kayo sa mga pangarap nyo. Kahit pa ang hirap ng parang kahit sa simpleng pangarap or mangarap, hindi na magawa ng ilan. Kasi mabigat, mahirap. Kapit lang kayo. Kahit sa kakarampot na lang na inspirasyon, pangarap na yan, hugutin nyo yan. Panghawakan nyo yan. Hold your vision. Kung ano yung, o sino kayo na nakikita nyo 6 months, a year from now, walang imposible. Patuloy na manlaban sa buhay. Patuloy na maniwala sa iyong sariling kakayanan. May movement patungo sa pag-angat nyo palalo sa inyong mga pangarap. Ito yung umaangat, unang buwan ng taon, January 2025 para sa inyo, Pisces.